Hello Linlin, kamusta nindang vlog ko? Kamusta rin kalabaw ko? Di ba nangangayayat sa init? Buntis po itong kalabaw. Malapad pa rin ang likod, ibig sabihin hindi pa nangangayayat. Hello, good morning po. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Lunes. May... Anong May ngayon? Nakalimutan ko na yung day. 13. Kahapon kasi Mother's Day. Andito po ako ngayon sa aking munting lupain. Ang oras po ngayon ay alas 11:20 ng tanghali. Hindi po ganong mainit kasi umulan kagabi. At saka makulimlim po ang panahon. Matagal na rin akong hindi na nagagawi rito. Gawa ng meron po akong ginagawa at tinutulungan ko yung aking misis. Kaya matagal bago ako nakapag video uli. Ito po, bibisitahin ko yung itinanim kong mga kamuting kahoy noon. Mahigit na 2 weeks na. Kapag konti lang po ang tumubo rito, ibig sabihin wala ng pag-asa. So ang gagawin ko na lang, kapag tumulo yung ulan at merong available na cuttings ng tubo o tib-tib, magpapatanim na lang ako ng tubo. Yun po talaga ang purpose ko dito. Kaya lang nung una nahuli ako sa mga nagbebenta ng cuttings ng tubo sa Tarlac. Kaya ginawa ko, bumili ako ng cuttings ng kasaba. Sinubukan ko para pagdating ng December, harvest ito at magpapatanim ako ng tubo after ng harvest ng kamuting kahoy. Sawing palad. Ito po ipapakita ko sa inyo kung may tumubo o wala. Palagay ko merong mga konti-konti, baka 95% walang tumubo. Kahit hindi ko pa nakikita, 5% lang po tumubo. Tara po, tignan natin. Matindi talaga yung yung init. Kaya kahit na ibinabad ko na sa tubig itong mga kamuting kahoy bago ko tinanim. Ito po, merong tumubo. Ayan. Tapos pindaron. Wala akong nakikita tubo. Oh, wala. Wala ang pag-asa. Ito dahil nababasa yung lupa dito. Dapat sana ganyan na kalalaki. Ayan, tumubo yan. Oh. Pero itong portion lang itong nabasa. Pero itong portion na hindi nabasa, wala pong tumubo. Pero sa gitna, merong mangilan-ilan na tumubo. Ayan. Oh. Yeah.
Kaya talagang ganun. Kung hindi ka magte-take risk, wala. Kung hindi ka mananalo, kapag hindi ka sumugal, hindi ka nga mananalo. Kaya ito po guys, oh, nakakalungkot isipin. Yung land preparation pa lang, kamahal na. Yung pagbili ng cuttings ng kamuting kahoy, 200 per bags. Ito, gumamit siya ng mahigit 20 sako. Sa tig-500, mahigit na 4,000 na. Katapos yung upa pa sa mga nagtanim ng kamuting kahoy, yung upa sa makinarya, yung ginamit ko traktora. Ay nako, ang init ng panahon. Kaya po, for the first time, ngayon lang po ako nagtanim ng kamuting kahoy na hindi tumubo. Talagang ganun. Ito'y kalamidad. Wala tayong magagawa. Kaya sa ating kapwa ko magsasaka, ang payo ko lang, huwag tayo susuko. Try until we succeed. Dati po itong aking lupay na to, na ulit ko na naman. Dati po ito ay putikan. Malalim po yung putik dito. Nababalaw yung rotavator na ginagamit ko rito. Kaya lang, nung buhat nung magkwari dyan sa tabi ng aking lupa, lalong natuyo. Nabitin po itong aking lupa. Kaya ito, ang naisip kong paraan ay pagtalin na lang ng vegetable, sugarcane at saka kasaba. Total, meron naman akong patubig dito. Alam niyo po, yung isa kong patubig sa may swimming pool doon, hirap nang kumuha ng tubig. Ito na lang ang inaasahan kong makakuha ng tubig. Dahil sa sobrang init, pati mga saging, oh, sisira. Ay, kawawa yung mga pananim ko. Ito, napapatubigan pa ni Kuya itong mga talong at saka siling labuyo. Pero yung mga siling panigang at saka sitaw, baka hindi naabot yung patubig doon. Ito po, pero kahit paano, meron pang mga bunga itong mga talong. Ito, kagabi umulan dito, medyo bahagyang nabasa yung lupa. Meron na kayang nakukuhang hinog sa mga siling labuyo. Meron ng konti-konti. Ayan yung mga pula na yan. Kaya lang, mura naman ng per kilo ng siling labuyo. Buti pa dito sa talong. Ayan po yung mga talong. Ano rin, kita mo yung mga dahon medyo yellow kasi
kulang po sa patubig. Kawawa kaming mga magsasaka. Hindi sapat yung ibinibigay na tulong o ayuda ng ating gobyerno. Kasi po tulad nito sa akin, magkano yung nagastos ko sa pagtatanim ng kamuting kahoy. Yung pa lang, rostrilyo, yung 10 blade kada 1 hektarya, kulang-kulang 3,000. Katapos disco, yung 3 blade na malalim, 4,000 mahigit, mga 4,500. Tapos rostrilyo uli, balsa uli, pagpalagam yung 3,000. Tapos yung cuttings ng kamuting kahoy, 4,000. Tapos yung magtatanim, tiga 500 bawat isa, yung tao. Ang magtatanim 4, di 2,000. Plus yung gagamiting paggawa ng dayos o linya. Yung traktor ang maliit, 500 yung diesel. Tapos yung traktora for maintenance, 500, 1,000. Kaya yun po yung aking lugi. At saka yung araw na lumipas, sayang yung panahon. Kaya lang ako bilang isang magsasaka, tanggap ko kung ano man yung biyaya ng ating may kapal, kung ano yung kagustuhan niya, yun ang dapat matupad, hindi yung sa atin. Kaya ito, hindi lang dito sa amin mainit, sa buong Pilipinas. Sa ibang lugar po, bitak-bitak yung kanilang lupa. Buti na lang dito sa amin, hindi pa nangyari yun, yung bitak-bitakan ng aming lupa. Ito po yung siling panigang. Tignan yung bunga, daming bunga. Kaso po, hindi na lumalaki. Maliliit na lang yung bunga dahil sa init. Ayan o. Ito yung lupa. Ito po sinasabi ko sa inyo, sa sobrang init, yung aking mga saging, ayan, nangalagpak. Kaya ngalagpak lang. Kaya pali. May bunga ba to? Alam ko may bunga to eh. Tapos ito rin. Pinalalaki ko itong bunga ng ito galing Davao itong variety nitong saging na to. Galing sa aking kaibigan na dating chief of police ng Porac. Ayan ito. Wala. Nasira. Ayan po. Nako. Ay nga aking mga saging. Ito naman mga string beans. Tumigil sa pagbubunga dahil sa init ng panahon. Yan po, walang bunga mo. Kaya hindi napapatubigan. Wala kasing ayaw nang mag-pump yung isa kong deep well irrigation. Masyado nang mababa yung water level sa ilalim. Kaya ito hindi na tinuloy ni Kuya yung paglalagay ng balag. Ako, ano bang nangyari sa ating bansa? Ang init ng panahon.
Nakakalungkot lang isipin. Dati, pag pupunta ako rito, berding-berde ang damo, maraming tanim. Ngayon po ito na lang ang huli kong ito ready for harvest na itong aking kamuting kahoy. Pero matumal pa rin yung yung mga bumibili. Sabi ngayong araw na ito kukunin to, kaso wala raw order. Tiga 800 po yung sako nito, bawat isang sako. Ito, nandito na ako sa malapit sa aking mga kubo. Ito yung mga binalot ko nung araw. Kaunti lang po yung yung lumaki. Yung iba nangamatay. Dati napapatuwigan ko to nung magpapampa ako ng dito ng tubig. Kaso nga ngayon hindi na kaya nung aking water pump yung water level. Ito po yung aking patubig. Wala na. Dito malilim dito. Pag maghahanap ka ng fresh water, naglagay ako ng duyan. Malilim dito. Kaso tuyo naman. Itong aking abono, nilalang ko doon sa aking tubuan sa may tabing cemented road. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito po yung swimming pool ko. Tuyo. Oh. Wala na. Ay, buhay. Kahit paano makakaraos naman sa tulong pa rin ng ating may kapal. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ito po, magsasayang na ako. Wala akong kasama dito sa kubo. Hindi dumating yung kapatid ko. Kasi sabi ko sa kanya, kapag mainit, huwag nang pumunta sa bukid. Sa hapon na lang pupunta. Kaya ito, ako lang mag-isa. Sasayang na ako ng tanghalian. Pero nagbaon ako ng ulam. Kamali ako, hindi ako nakapagbaon ng kanin kanina. Ay, napakainit. Sana bukas ulan na naman sa darating na araw. Sana palaging umulan para maibsan yung init. Tsaka yung mga punong kahoy, mga tanim namin, mga vegetable, mga nagtatanim ng palay, para po makapagtanim na ang ating mga masisipag na magsasaka. Mabuhay po tayong mga magsasaka. Kaya huwag po tayong susuko. Huwag natin susukuhan ang ating bayan. Ito po guys, bago ko isa rito ng aking video na ito, mamimitas muna ako ng kaunting talong. Ayan. Walang kasinong malalaki. Maraming bunga kaya lang. Nag-harvest si kuya kaya walang ganong malalaki.
Yan. Sa sobrang init, pati dahon ng mga talong nangungulutong. Pagkos inaplayan na ng abono ni kuya to, urea. Ito na to. Last line tayo sa kabila. Hindi na muna tayo kukuha ng siling labuyo para maraming mahinog. Ang hirap mamitas nitong bunga ng talong kasi dapat nakayuko ka, hindi mo masyadong kita yung yung mga bunga. Ay, ang init. Ito, dalawa. Wala nang malalaki. Mainit, mapti sa balat. So, pwede ba ito? Tsaka ito. Silong muna ako dito sa tabi ni Linlin. Linlin, sisilong muna ako ha. Oy, kainit. Yan po guys. Tapos na akong mag-harvest ng talong. Sumilong na ako kasi mainit. Tsaka walang ganong malalaking bunga. Yun po, muli ako nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Shout out po sa inyong lahat, sa mga nanonood at saka sa mga manonood pa. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Patnubayan nawa tayo ng may kapal. Sana malampasan natin itong El Nino na ito. Maraming salamat po. God bless you.
Jesus love us. Ito po ang inyong lingkod sa Yakabud, farmer senior citizen ng Pampanga. Ingat tayo. Bye bye.